Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 2, 2025, Tuesday at mahina pa rin yung market, no? May nakikita pa rin tayo ng malakas na net foreign sale pero nag-Dow G siya kanina. Ayan. So, nag-close tayo is 6,128.89. So, negative 0.19. Pero marami pa rin ako nakikita sa mga big caps natin na bumabagsak pa rin yung kanilang mga price action. Ayan, si Plus natin nag-drop ng negative 3.62%. So ang namamayagpag pa rin dito sa mga trending stocks natin yung ating mga small caps na stock. So meron pa rin galawan yung mga mining stocks natin kasi kapon nag-spike si gold kasi bumabagsak yung galawan sa US market. So nakita nyo naman medyo or rather nung last Friday, di ba? Kasi nung kahapon wala pa lang trading sa US market. Anyway, so yung pinaka sentiment ng global market is mahina. Yung futures niya, nakita ko ngayon, medyo open na sila pero mapula. So parang pabagsak yung nakikita na naman natin na galawan sa US market. So ghost month pa rin kasi August 26, di ba, sabi nila, pinakaumpisa ng ghost month natin. Eh normally mga 2 to 3 weeks yun, di ba, bago mag-recover yung galawan ng ating markets. Okay? So, ito po yung ating mga trending stocks. Naku, naiwan na si Plus. Si Web, ang pinaka-winner natin. Halos mag-ceiling na to, 41.06%. So, malakas yung sipa ni Web. Naglalaro yung mga traders natin. Ano ba yung pinaka-catalyst nito? Meron lang siyang change in chairman yata eh. So, yung nangyari kay Web. Tapos, biglang umarangkada yung price action. So, congrats po doon sa mga merong hawak na PhilWeb. And then, next natin, ito naman, kabaliktaran. Halos mag-flooring ulit si Prit. So, halos araw-araw, flooring siya. So, ano pa rin to related pa rin doon sa pagkaka-stop ng kanyang yung kanyang Sikihor tama ba? Sikihor na power plant. Ayan. So, yun pa rin po yung pinaka-sentiment natin sa kanya. So, alam ko suspension lang yun eh. Hindi naman totally, hindi na siya pwedeng mag-operate eh. Pinagpapaliwanag lang si Mr. Villar. So, abangan natin. Kasi pati yung ibang stocks niya, medyo affected din siya. So, tignan natin kung makapag-explain siya na maigi. Di maganda. Nagkasunod-sunod kasi yung bad news niya, no? Mahina yung market, tapos meron siyang mga bad news. And then C plus, negative 3.62%. So, nag-drop siya for today, pero meron siyang 32.13 million net foreign buy. And then si Lipanto is okay, nag-spike to ng isang araw, no? Negative 2.47%. So, medyo profit taking muna. Tapos si Lode, yung ating backdoor listing, nag-drop ng 10.34%. Ayan. Ang hirap matansya itong mga to kasi isang araw na galawan is more than 10%. Di ba? Sino ba yan? Si Now, di ba? Binabas natin nung nag-drop tapos biglang nag-spike naman yung pinaka-price action. Kaya hindi rin natin masabi, di ba? Habang nilalaro yung mga stocks natin. And then si APX, another green day para sa mga holders natin ng mining stocks. Pati si FNI umakit din eh. So nag-up siya ng 2 nickel, di ba? Alam ko mataas si nickel eh. APX nag-up na 2.94%. Bakit wala si nickel dito sa trending stocks natin? Alam ko nag 10% si si nickel. Mamaya silipin na lang natin kung ano yung galawan ng mga mining stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold in stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo kasi start of the month yung cycle natin, join ka na lang dito sa pinaka-trading community natin. Gusto mo ng guide sa trading po sa market. Okay? So kung sumali ka dito or dun sa Patreon natin, paki-message po ako. Minsan nakakalimutan kong i-add kayo dun sa group chat natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers ng ating trending stocks. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang po. So indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and PSC stock market studies naman. Okay? So double check mo na lang. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games or crypto related natin. Ayan, so tapos ko na yung video pero wala pang approval, hindi natin ma-post. And then, follow mo ako dito sa ating social media, Facebook account na Palaboy Trader.
para updated ka or dito sa ating Facebook page na Palawi Traders po. Okay, so Budegipig, yung articles natin sa local market and Twitter, wala pa akong nakitang summary ni Philippine Stock Exchange. So anyway, basahin na lang po natin kung ano yung mga na-post natin. So over the kasi holiday dito kahapon eh. So may trading naman tayo kahapon. So nanood lang ako ng mga yung mga Senate hearing with regards sa yung mga Nepo, ano ba tawag nila doon? Nepo babies, saka yung mga kumita sa DPWH. Ayan, laki pala ng kitaan dyan, bilyon. Di ba? So, yung isang kotse lang 40 million, di ba? So, laki. Laki. Pwede nung para-retirement natin yun, 40 million. Okay, so foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, Metrobank, Security Bank, ASEN, FGen, Meralco, CNPF, DNL, Emperador, CIC, AC, Aboitiz, Costco, CPG, RCR, SMPH, Globe, Converge, Cebu, Bloom, 7, APX, OGP, and then ABSP. So foreign funds bought East, West, PNB, PSC, ACR, AP, SCC, Jollibee, AGI, Ali, Rich, Tel, Dito, Mac, Plus, Web, Pure Gold, Robinsons Retail, Nickel, at saka si Felix mining po natin. Okay? So, Sun to get 20% indirect stake in ECRC for Westwide Development. Ayan. So, ito yata yung nag-price spike ng kanyang pinaka-price action. So, Beloy siblings try to blame late father for Abra mining fraud. Ayan, yun daw daddy nila yung may issue. So, hindi daw sila. Ayan. So, anyway, sila na lang po bahala. And then, abangan nyo na lang doon sa mga holders pala. Ayan. So, may article dito. Pwede nyo i-double check. Ayan. So, yung mga mahilig sa penny stocks, ayan. Isa po sa mga black swan na nangyari last time is na trading hold si Abra Mining. Ayan. So, double check nyo lang kung pumapasok kayo sa mga penny stocks. So, PLDT has invested additional 594 million in Kayana Solutions Incorporated. Yun naman kay Abra Mining pala, ayan, malala ko lang. So, ano naman bigla nagkaroon ng trading halt. Hindi mo na pinalabas yung mga traders yan. Kaya, hindi mo rin masabi, di ba? Kasi ako, nagtitrade din naman ako ng mga penny stocks. Ayan, kasama talaga sa risk natin. Malaki yung reward, pero sobrang laki ng risk. Ayan, kaya dapat hindi ka all in kapag penny stocks. Ayan, all in, panalo, syempre. Pag tinamaan siya, kagaya ni Web, pero pag tinamaan ka naman, di ba? Iyak iyak na lang pwede mong gawin, di ba? Vitarich is set to expand its Mindanao operations with a 280 million acquisition of breeder farm facilities. So, nung alas 3, ito yung nangyari. So, plus, laglag, 3.62. JT Cap, negative 2.51. San Miguel, mahina talaga. Negative 2.35. Sana si China Bank natin. Wala na yata dito DPI, minus 1.95 and Converge, negative 1.81%. Ayan, dito pala siya. Negative 0.79%. Okay? So, GGS, nag-up 5.26%. LTG, 1.83. Emperador, 1.72. PLDT, 1.42. Globe, 1%. Ali, 0.7%. Okay? So, yun po yung galaw natin. Sharing weekly market cap. Ayan, so may vlog si Ma'am April Tan. Noong alas 11, tagilid na talaga. So, ayan, sila pa rin yung nalaglag dito. Tagilid yung market natin umaga pa lang. Alas 9 sa opening, drop na rin tayo, no? Okay. Nung open tayo ng red. So, pero mga alas 6 yata biglang nag-drop na yung index natin. ASEN, sold is remaining diesel power assets of parent firm ECEIC. Tapos nung alas 10, medyo balance pa siya, no? Negative 0.03. Lumalaban si Monde, pero si Plus talaga yung nangunguna sa laglagan. Share buyback, Fruit, Converge, SM, and OPM. Rate is a big story of the day, dropping 30%. Kahapon to. The maximum allowable single day decline and then another 25%. Opportunity na yata sa bounce Rate. Investors are panic selling after ERC make up its income stream. Still a long way to go reach the true Villa zone. Minus 90%. Ano kaya ang fair value ngayon ni Ayan, yung mga nakakalam, pakipost naman po. Yung fair value ngayon ni Villar para malaman din natin. Maganda. Nagagandaan tuloy ako sa galaw niya kasi 'di ba ang lakas ng drop. So pag natanggal o siguro pag na-reinstate yung kanyang
power plant, then pwede siyang bumalik, di ba? Yun naman yung ano niya. Kailang may ano na to, negative sentiment na, kumbaga. Okay, so top lines, post-IPO life, hindi natin masyadong naririnig si Top. Pivot to MMA, preventing growth hangover, K-Matrix, rebranding ulit, and Verdes Station consumer pattern. Robbins Island will win facility gets green light from Australian government kay ASEN. GlobeTel downgrading estimates amid intensifying competition and tighter regulations. Ito kahapon to eh. Akala ko ito yung kanina kahapon to. Hindi yan yung closing natin ngayon. Okay? So yun lang yung mga balita natin for today. Patalasas ulit yung mga gusto guide sa trading, sa market. Sali lang po kayo dito. So paki-double check na lang po yung ating Patreon channel. Ayan, pwede naman kayo magtanong muna bago kayo sumali kung gusto nyo tignan yung ating Patreon channel. Okay? So yun lang. Tapos punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange. So very bad pa rin yung market natin down. Kahit na Dow G, wala kasing net foreign buy. So 368.84 million net foreign sell pa rin kasi. And meron tayong negative 0.19. So ako, tinitignan ko sa kanya is hanggang dito sa 6,000 level. Ayan. Kung hindi mabot, di maganda. Mali tayo sa analysis, mas maganda, di ba? Kasi pababa pa rin kasi yung itsura ng mga indices natin. Okay? So pinaka-resistance is around 6,200 level naman. Okay? So hopefully ito na yung pinakadulo ng downtrend kasi nagda-Dow J, medyo lumalaban na yung ibang mga traders natin. Okay? So nakita natin yung mga big caps. Sa winners tayo, PhilWeb, ang laki ng kandila. So pasiling 41%, si Nickel, ayan, hindi natin nakita to Wala sa trending stocks eh. So anyway, ayan, congrats, 12.46%. Napaaga na naman yung benta natin, 2.9. Tapos si ARA, nagkabuhay So 9.28%, merong pumitik. Okay, may volume siya ngayon, bukas kaya. Si FNI, lumalaban, close the gap, 7.14. Tapos si GGS, 5.86. Ayan, rebound. IMI, 3.59. APX, 2.94. Ayan, breakout na yung candle natin. Tapos si PNB, 2.78. Ba, okay na rin yata si PNB tapos si AP 1.87. Tapos na yata tong dividends pala ni AP. Akala ko doon sa review natin 2 beses magbibigay. So isa lang pala yung last year. Ayan, nagkamali tayo doon. Tapos si Robinson Land 1.53. Okay? So yun po yung mga winners. Losers si Prit pa rin. So hindi natin makita yung isang candle niyan dito, yung nag-flooring siya. So laki laki ng volume niya 15 million tapos yung RSI 3 na lang. Hindi pa ba sale to pag RSI 3? Close ba yung business? Yun lang ba business ni Prit natin? Parang hindi lang naman yun eh. So kailangan ma-review natin o ma-research natin ano yung pinaka-fair value nito. So negative 25%. Tapos si Lode minus 10.34. Maghanap ng support to. Bukas si Now minus 8.33. Grabe galaw ng mga to, no? TBGI minus yung ating mga telco players laglag minus 7.83. Saan si ECP? ABA minus nag-breakdown na minus 5.56 plus minus 3.62. Breakdown pa rin. Bloom minus 3.09. Top minus 2.58. Mga pa downtrend si Top natin and si Lipanto minus 2.47. Nag-trend siya kasi siya yung pinag-usapan na stocks kahapon. Okay? So nag-drop si PX. Profit taking na. Security Bank minus 2.02%. Okay. So yun po yung mga galawan. So balik tayo dito sa PSE. And then konting silip tayo dito sa global market. Medyo pangit yung yung futures na pinapakita ni US market natin. So, yung S&P negative 0.73, kahapon holiday sila. Dow futures negative 0.6 and then Nasdaq negative 0.9%. Ayan, nauna na si Europe stocks, mapula. Tapos dito sa Asian markets mix. Ayan, mahina. Mahina yung global market. Crypto
So 109K yung tingin ko kay crypto kanina kahapon. Ano nangyari? Ayan, naghang na yung yung charts natin. Ayan, ayan. So delay lang. 110K, ayan, lumalaban na pala siya. Bitcoin, 110K. Si Ethereum, 4.3K. Si BNB, 846. Sol, 202. Tapos si Dodge, minus 2.14%. Okay. Nagbabounce naman na kahit pa paano yung ating cryptos. Okay. So balik tayo dito and quick reviews ulit dito sa mga trending stocks. Ang hirap naman makachamba ng mga gantong galawan kasi umaga pa lang web. Alalaki ng ng galawan nila. So unahin natin si PhilWeb. Okay, so PhilWeb, tingnan natin sa 5 minutes. Uy, diretso yung diretso yung galawan natin sa kanya, September 2, 9:35 nag-spike ka agad sa opening ng laki 10%. Tsaka diniretso na yung galawan nitong si PhilWeb natin. So yun lang naman yung catalyst niya, yung bago niyang chairman. Baka kabasa ko sa kanya. So may bago siyang officer. So ngayon pumitik yung price action. May pattern pala dito, ginaya to. Tapos nag-spike siya. So diyan ko na lang ilalagay yung pinaka-resistance. Nag-resist siya dito, pero parang meron pa siyang next na gustong um, malagpasan dito sa around 6.16. Kailang, guys, sabi ko sa inyo, so double check mo lang po kung yung risk mo is talaga bang ganyan kalaki. So nag-close siya 5.05 and 41.06% yung galawan. Laki ng bomba, 29.02 million. Ayan. So 204 million, biglang nabuhay si PhilWeb natin. Ayan, binomba talaga. So pwede ba natin lagyan to ng Fibonacci? Kasi na siya parabolic na yung galaw niya. Di Fibonacci ilalagay natin. Okay. So based dito sa Fibonacci levels natin, ang tama, resistance, breakout, okay. So ito yung sinasabi niya na resistance. Okay. Pwede rin siguro dito, last time. Bago tong okay, may resistance pa pala siya doon sa area na yun. Okay po, so yun na lang. And then pinaka-support, medyo malalim yata yung support na ito. So dito kasi sinasabi niya, 4.2, which is tama naman, no? Ito. Sige, pwede 4.3, pinaka-support level natin. Okay, so tignan mo na lang po kung saan dyan yung mga levels na pwede sa'yo. Grabe ito, no? So, akala natin ito yung kasabayan ni Plus eh. Pero nauna na ngayon si PhilWeb. Ayan. Kahit yung trading channel niya, hindi mo na pwedeng guhitan. Kasi medyo parabolic na nga yung pinaka-price action natin. So, dahil sa malakas na spike, parabolic yung RSI is biglang RSI 75, 76. Meron pa kaya bukas? Tignan natin. Kasi meron pa, meron pa siyang gap dito na gustong puntahan. So, tignan na lang natin bukas. Hopefully, walang masyadong negative news para kay PhilWeb. Pero kung mabuhay siguro yung telco players natin, pwede may profit taking para dito kay PhilWeb. Okay? So, next, ito naman yung bumagsak naman. Hindi mo alam yung kalalagyan mo dito sa PSE kasi biglang umakyat tapos yung iba naman bigla lalakas ng ng drop. So hindi naman siya flooring kasi negative 25% as compared kahapon. So okay, nag-bounce pa nga siya Gaano kalaki yung bounce? Hindi ganoon kalaki. Late lang to. So nasa 4% yung bounce niya. Pero malay mo, lumalaban na siya kasi ano ba yan? 2 araw na flooring itong si Prit. Ang kailangan malaman natin dito, ano yung fair value ni Prit. Ayan, below na siya ng IPO price 1.5. So, kaya ba to reverse? Hindi pa natin pwede lagyan ng reverse Fibonacci kasi wala pa siya, although parang support na yung candle natin may support na yan. Lumaban na siya kanina pero hindi pa masyadong obvious. Pero kung wala na negative news to, pwede nang gumalaw kahit pa paano si Prit natin. Kasi ang laki na rin ng drop niya Simula magkaroon siya negative news dito siguro sa 2.28. So nag-drop na siya halos 60% na nawala sa value niya. Tapos RSI is 3. Ayan, hindi ka pa ba naman magbabounce pag RSI 3? Unless yun lang yung Power Corporation na yun lang yung pinaka-business ni Prit. Parang hindi lang naman yun. So aralin natin yung mga businesses nitong Spirit or tingnan na lang natin kay Call Financial kung ano yung fair value niya para kay Prit. Most likely meron siyang review kasi pabagsak yung price action niya. So dahil medyo nag-bounce naman siya kahit konti,
sige, pwede natin lagyan ng support. Lumaban naman siya kanina eh. Dito sa around 0.9. 0.9 na lang para full number. And then tignan natin bukas, maganda yata paglaruan na naman itong si Prick. So nag-close siya 0.93 minus 25% and 269K net foreign sell. So ito lang tinitingnan ko, parang kay San Miguel Corporation last time, nung nag-3 yung RSI niya, nagkaroon na siya ng technical bounce. So, in-expect ko, baka meron technical bounce bukas si Prick. Okay, wala naman tayong hawak ng Prick. Naubusan na tayo ng bala. Okay, next, plus. So, pabagsak pa rin. So, or Doji, tingnan natin, lumaban naman. Kahit pa paano kasi, kaso, drop pa rin siya ng 3%. So, ito pa rin yung trend natin na-broke niya, na-break niya. So, tignan natin kung magre-retest tayo dito sa 18.68. 18.68 o 19? O, 19 na lang, 19. Pinaka-support natin para sakto. Para dito kay plus. Pa-downtrend pa rin kasi yung picture niya eh. Ayan o. Ayan. So, pwedeng ito, no? Pwede siya So, nag-decide na siya dun sa triangle natin, diamond natin last time. Ngayon, mag-decide naman siya dito sa triangle natin. Okay? So, ang pansinin natin sa kanya, yung RSI niya kapag packet ulit yung candle niya, so tingnan natin kung mauntog ulit sa 50 level. Kasi yun yung parang pattern niya eh. Nauntog siya pag malapit na sa RSI 50. Okay? So 22.65 closing, 3.62 negative. So second day, no? 32.13 million net foreign buy. Okay? Next, Lipanto. Ito yung nag-spike nung kahapon. So ngayon profit taking. So nag-close the gap ba? Ang aga naman yung profit taking. Ayan. Sinakto dun sa itong candle na to. Sinakto yung peak niya. So, magre-retest, maghanap ng support around dito sa, okay, hopefully mag-Dow J dito sa around 0.15 levels natin. Okay, worst case scenario siguro, meron tayong trend channel dito, trend lines. Tingnan natin kung hanggang saan yung pinaka-support level niya. So, bukas, malalaman natin yan. Pag Dow G, incline ako na mag-retest pa rin dito doon sa bandang taas. Pero pag red candle, maghanap muna ng support. Hopefully, hindi na siya umabot dito sa gap na to. Kasi may gap din dito sa bandang baba. Okay? So, bullish pa rin naman yung RSI. Tignan na lang natin. Tapos yung MACD formation niya is okay din naman siya. So, nag-close 0.1580, negative 2.47% and 0 net foreign buy. Next, yung idol natin, si Lode, profit taking na rin siya, negative 10.34%. So, nag-retest lang siya sa taas, pulse breakout yung nangyari sa kanya kanina. Ayan. So, hindi naman siya eksaktong parehas, no? Makapal lang yung lines natin. So, ngayon, temporary dito muna. Tingnan natin kung mag-retest siya dito sa 0.73. Pag hindi, medyo malalim kasi ang pinaka-next support is 0.64. Okay? So bullish pa rin naman yung RSI and parabolic pa rin yung itsura ng MACD formation natin. Malaban pa rin naman. Kailang malaki yung drop. Negative 10.34%. Okay? And then lastly, APX. Akala ko magbebenta na ako kanina eh. So nag-breakout na yung candle natin. Ayan o. So on the way tayo para i-retest yung previous peak. Kaya bukas hopefully hindi siya gap up tapos biglang drop yung price action natin sa kanya. So medyo nag-overbought na 70.03, konting-konti lang. Pero bullish yung mga indicators. Uptrend, RSI, uptrend yung MACD, price action is nagtatry pa mag-breakout. Maganda to, pag natuloy yung breakout natin dito, 8 na yung pag-uusapan natin kay EPX. Okay, so antayin natin. Umabot. Pero kanina nag-iisip na ako eh. Sabi ko, pag umabot to ng 5%, magbebenta na ako pero hindi naman niya inabot eh. So tingnan natin kung matuloy yung breakout natin for the coming few days. So Apex Mining, hanggat mahina kasi yung galawan sa US market, di ba, namamedpag yung mga mining stocks. Okay? So 2.94, negative so 793.53K net foreign sell and close is 7.35. Okay, so yun lang muna yung ating review sa market. Pangit pa rin yung mga halaga natin blue chips. So
pagalingan ng intuition kung sino yung stock yung next na pipitikin na naman nila for the coming few days. Ayan, nickel, oh. Naiwanan tayo ni nickel. So, meron din, no? May mga opportunity pero konting-konti lang. Mas marami kasi yung bumabagsak na stocks. Okay po, so yun lang muna. At tignan natin bukas. Hopefully, gumanda naman. Ilang araw na red yung market natin. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. So, tama-tama, end of the month o start of the month pala. So, pwede kayo mag-join. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.